What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ano kaya ang mangyayari kung kayang makita ng isang lalaki ang sarili niyang hinaharap? Isipin mo, mabibigyan ka ng pagkakataong sumilip ng ilang taon sa buhay na hindi mo pa nabubuhay. Makikita mo kung sino ka magiging, ano ang maaabot mo at kung anong mga pagkakamali ang naghihintay sa'yo. Pero may isang malaking patakaran. Kahit ano ang makita mo, hindi mo pwedeng baguhin. Kapag sinubukan mo, maaaring maging sakuna ang resulta. Nagsisimula ang kwento sa dalawang magka-best friend, sina Sean at Jessie. Si Sean ay isang batang musiko na nahihirapan sa kanyang career. Mahal niya ang musika higit sa lahat pero hindi maayos ang takbo ng kanyang buhay. Madalas niyang tanungin ang sarili, magiging successful ba ako? Paano kung habang buhay lang akong mabigo? Isang araw, may ibinahagi si Jessie na nakakagulat na sekreto. Ilang araw na ang nakalipas, may tumawag sa kanya mula sa isang tagong grupo, isang underground scientific agency na nakabuo ng gumaganang eye machine. Kaya nitong magpadala ng tao papunta sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Jessie na pumayag siyang tulungan silang itest ito at kakauwi lang niya mula sa future. Nanlaki ang mata ni Jessie. Sinabi niyang naglakbay siya ng 7 taon papunta sa 2032 at nanatili doon ng 2 araw. Nakita niya ang magiging kahinahinatnan ng lahat. Pero tumanggi siyang sabihin kahit ano kay Sean. Nakiusap si Sean. Naging mas maayos ba buhay mo? Ano ang nangyari sa atin? Successful ba ako? Pero kalmado lang nasagot ni Jessie. Hindi ko pwedeng sabihin. Delikado. Ipiniliwanag niya na malinaw ang bilin ng agency. Pwede kang pumunta sa hinaharap at mag-obserba pero hindi ka pwedeng makialam. Kapag sinubukan mong baguhin ang hinaharap o nagdala ng impormasyon pabalik, maaaring magkaroon ng time paradox. Pwedeng bumagsak ang mga pangyayari, masira ang timeline at magdulot ng panganib sa buong mundo. Matigas ang kuryosidad ni Sean. Gusto rin niyang makita ang sarili niyang future. Pagkatapos mag-isip, pumayag si Jessie na ipakilala siya sa sikretong ahensya. Pero may huling babala si Jessie. Kahit ano pa ang makita mo, gaano man katukso, huwag kang magbabago ng kahit ano. Huwag kausapin ng future self mo. Huwag tumulong sa kahit sino. Huwag mag-uwi ng kahit anong impormasyon. Manood ka lang, mag-obserba at bumalik. Puno siya ng excitement, parang pangarap ang time travel. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Pinanood niya lahat ng video na ipinadala ni Jessie kung paano gumagana ang machine, ano ang aasahan sa proseso at anong mga patakaran ang dapat sundin. Pinanood niya bawat segundo. Namamangha. Ang time machine ay likha ng isang tagong organisasyon na tinatawag na Lagdor na nakatago mula sa buong mundo. Matagal nila itong ni-develop ng palihim dahil kung may mali sa kanilang imbensyon, pwede nitong masira ang space-time fabric ng buong universe. Delikado ito sa antas ng cosmic. Wala pang ibang nakakaalam na umiira lang makinang ito. Testing phase pa lang sila, paunti-unting nagpapadala ng tao sa future para makita kung may masamang epekto ba ang paggalaw sa panahon. Sa ngayon, iisa pa lang ang napapadala. Si Jessie lang. Kinabukasan, dumating si Sean sa headquarters ng Lagdor na nakatago sa loob ng isang ordinaryong gusali. Doon niya nakilala ang head scientist na si Dr. Felicia na isang seryosong babae na siyang mangangasiwa sa paglalakbay niya sa future at sa ligtas niyang pagbabalik. Bago magsimula, binigyan siya ni Dr. Felicia ng makapal na dokumento, isang mahigpit na non-disclosure agreement. Nakasulat doon na hindi maaaring ibahagi ni Sean ng kahit ano tungkol sa ahensya o sa kanyang paglalakbay, kahit kanino, mabuhay hanggang matay. At higit pa doon, nakasaad, kung may mangyari sa iyo sa future, pisikal, mental o emosyonal, ikaw ang mananagot, hindi kami makakatulong sa iyo. Hindi nag-isip si Sean, sobrang sabik siya.
Pinirmahan niya agad, hindi man lang binasa ang fine print. Sinuri muna ng team ang kanyang pangangatawan at pag-iisip para masiguradong kakayanin niya ang stress ng time travel. Mabuti na lang ay pumasa siya. Mas kampante na siya kaya nagtanong siya, "Ilan na ang napadala niyo bago ako?" Hindi agad sumagot si Felicia. Ang assistant niya na si Jenny ang nagsabi, "Isa pa lang. Ikaw ang pangalawa." Nagulat si Sean. "Si Jessie lang?" Tumango si Jenny. "Oo." At mula nang bumalik siya, hindi na siya katulad ng dati. Napansin rin nito ni Sean. Si Jessie ay parang laging balisa, parang may mabigat na iniisip. Akala niya dati normal lang, pero ngayon, parang may ibig sabihin nito. Ano kayang nakita ni Jessie sa future? Hindi alam ni Sean, pero malapit niyang malaman. Pag-uwi niya, kinabahan siya. Hindi dahil sa time machine, hindi dahil sa paglalakbay. Kinabahan siya sa sarili niyang buhay. Magiging successful ba akong musicant? At higit pa doon, may babae, si Nicole, na matagal na niyang gusto sa kasalukuyan, na hindi niya kailanman nasabi ang nararamdaman niya. Na yung may pagkakataon siyang sumilip ng 7 taon sa hinaharap, malalaman niya, naging successful ba siya? Naging sila ba ni Nicole? Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Sean ang kanyang training. Araw-araw siyang pumupunta sa sikretong pasilidad. Mahigpit na mga patakaran ni Dr. Felicia. Huwag makipag-usap sa kahit sino sa future. Huwag baguhin ng kahit anong pangyayari. Mag-obserba ka lang at babalik ka kapag oras mo na. May isa pang mahalagang patakaran. Huwag mag-uwi ng kahit ano, kahit maliit na impormasyon. Ipinaliwanag niya na pangalawa pa lang si Sean ang napapadala sa future, kaya hindi nila alam ang full risk. Kahit maliit na pagbabago, pwedeng magdulot ng time paradox at makaapekto sa buong universe. Tumanggi si Sean. "Manonood lang ako. I won't change anything." Ipinaliwanag ni Jenny na upgraded na ang machine. Pwede na siyang manatili ng 3 araw sa future. Pero pag lumampas doon, tatanggahin na ng timeline ng presence mo. Mararamdaman ng katawan mo na tinutulak kang pabalik sa sarili mong panahon. Walang warning. Automatic kang ibabalik ng machine. Huminga ng malalim si Sean. Handa na siya. Pinindot ni Dr. Felicia ang button. Nagliwanag ang makina. Umuugong. Pumasok si Sean. Sa loob ng ilang segundo, hinila siya ng umiikot na liwanag. Mabilis, matindi, at walang tigil. At bumagsak siya sa year 2032. Namangha siya. Totoo lang lahat. Mas advanced lang ng konti, mas makintab. Nakarating siya sa hinaharap. Una niyang naisip, saan kaya ako nakatira ngayon? Tumakbo siya papunta sa bahay na sa tingin niya ay future home niya. Pero bago siya makarating sa pintuan, may nakita siyang nakakagulat na magkasintahang nag-aaway sa labas. Huminto siya. Tinignan niya ng mabuti. Ang magkasintahang iyon ay siya at Nicole. Si Nicole, ang babaeng matagal niyang gusto sa kasalukuyan, na hindi niya kailanman nasabi ang nararamdaman niya, ay kasintahan niya sa future. At hindi lang yon, magkasama silang nakatira. Napangiti si Sean sandali. Natupad ang pangarap niya. Nasa kanya si Nicole at pase sa mamahaling kotse at marangyang bahay, pati ang isang matagumpay na music career. Lahat ng gusto niya sa buhay. Pero unti-unting nawala ang ngiti niya. Ang future self niya ay sumisigaw kay Nicole. Galit na galit si Nicole. Paalis na siya para sa isang foreign concert tour at naniniwala si Nicole na may ibang babae siya. "Pupunta ka na naman nang wala ako?" sigaw niya. "Huwag kang magsinungaling. Alam kong may iba ka." Hindi nakipagtalo ang future Sean. Umalis lang siya. Malamig, mailap. Si past Sean na nagtatago sa likod ng puno ay nanonood ng mabigat ang puso. Naging mayaman at sikat nga siya, pero naging makasarili, mayabang, at nasasaktan niya ang taming taong matagal na niyang minahal. Hindi matanggap ni Sean. Paano ako naging ganito? Naisip niya. At doon siya gumawa ng mapanganib na desisyon.
Babasagin niya ang pinakamalaking patakaran ng time travel. Sa halip na bumalik sa panahon niya o manood lang mula sa malayo, nag-book si Sean ng hotel room, naglinis ng sarili, nagpalit ng damit at kinaya ang estilo ng kanyang future self. Ininsayo niya ang boses, kilos, lahat para walang makahalata na galing siya sa nakaraan. May plano siya. Dahil nasa concert trip ang future Sean, papalitan niya ito at mananatili sa bahay kasama si Nicole sa loob ng ilang araw para subukang maayos ang lahat. Siguro, baka sakaling mapigilan niya ang sarili niyang maging isang masamang tao. Pagdating na sa bahay at kumatok, hindi siya pinagbuksan agad ni Nicole. Galit at sugatan ang puso nito pero mahina ho ang sabi ni Sean. Kinansela ko ang trip. Bumalik ako. Nagulat si Nicole. Dagdag pa ni Sean. Nasa airport pa ang mga bag ko. Kukunin ko na lang mamaya. Kailangan lang kitang makita. Nadama ni Nicole ang senseridad. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto. Gabi ring iyon, may hindi kapani-paniwalang nangyari. Magkatabi silang umupo, nag-usap ng matagal. Umiyak si Nicole, nakinig si Sean. At sa unang pagkakataon, si Sean mula sa nakaraan ay kasama ang babaeng matagal na niyang minahal. Hindi siya makapaniwala. Si Nicole, na halos hindi siya kilala sa tunay niyang panahon, ay nasa mga bisig niya ngayon. Parang nabubuhay siya sa pangarap, kahit tila panlabas lang. Pero may mabigat na tanong sa isip niya. Paano nauwi sa ganito? Nasa kanya ang lahat. Pagmamahal, tagumpay, pera, pero sinira ng future self niya ang lahat. Tahimik na nangako si Sean. Mananatili ako dito sa mga susunod na araw. Kikilulanin ko si Nicole. Aalamin ko kung anong nagbago sa akin. Baka kaya ko pang ayusin. Gabi ring iyon, dinala ni Sean si Nicole sa isang mamahaling restaurant malapit sa kanilang bahay. Isa ito sa pinakamaganda sa lugar. Elegante, mahal, at paborito ng mga sikat tulad ng future Sean. Pero hindi naging maayos ang simula ng gabi. Habang nakaupo sila, biglang lumamig ang mukha ni Nicole. Nawala ang ngiti. Huling punta natin dito, sabi niya lang patalim. Nakita mo yung babae, yung kaibigan mo. Nag-flirt ka sa harap ko. Nanigas si Sean. Ano? Wala siyang idea na nangyari iyon. Siguro hindi niya alaala iyon. Alaala iyon ng future self niya. Pero hindi alam iyon ni Nicole. Mabilis siyang humingi ng tawad. Hindi na mauulit. Hindi ngayon. Ikaw lang ang pinunta ko rito. Medyo lumambot si Nicole, pero napabuntong hininga. Isa ka ng malaking bituin, Sean. Lahat gustong kunin ang atensyon mo. Pero minsan, sana tignan mo ako tulad ng pagtititig mo sa musika mo. At doon nagsimulang masaktan si Sean. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumilitaw ang mga piraso ng katotohanan. Inamin ni Nicole, hindi sinasadya, na hindi dahil sa pag-ibig kaya siya sumama kay Sean nung una. Nang sumikat at yumaman si Sean dahil sa musika niya, nakita ni Nicole ang isang opportunity. Sinundan ito hindi dahil mahal niya ito, kung hindi dahil baka matulungan niya itong pasikatin ng sarili niyang music career. Natahimik si Sean. Unti-unting lumulubog ang puso. Yun pala. Hindi nagmahal si Nicole sa dating Sean. Ang Sean na mahirap, nangangarap at walang pera. Sumama siya ng may tagumpay na, may pera at nasa spotlight na. At marahil, doon nagsimulang masira ang lahat. Siguro napagtanto iyon ng future self niya. Siguro kaya siya tumigil magmahal. Siguro kaya siya naghanap ng iba. Kaya siya naging malamig. Nalugmok si Sean. Akala niya perpekto ang future niya. Sikat, may pagmamahal, mayaman. Pero ngayon parang binuo ito sa marupok na pundasyon. Pero nagpasya siya. Hindi mahalaga kung paano nagsimula. Babaguhin niya ito.
Mananatili siya kay Nicole. Patutunayan niyang karapat-dapat siya sa tunay na pagmamahal. At susubukan niyang ibalik ang tunay na pagmamahal kay Nicole. Gabi ring iyon, nagbukas muli si Sean. Gusto kitang pakasalan. Sabi niya, gusto kong magsimula tayo ng totoong buhay. Magkapamilya. Pero imbis na matuwa, nagalit si Nicole. Ano bang sinasabi mo? Kasal? Anak? Nandito ako kasi gusto ko mag-focus sa career ko. Pinangako mong tutulungan mo akong paunlarin ng musika ko. Kaya ako nanatili. Napaparikwangap si Sean. Parang dagok na bumagsak sa kanya. Hindi pala ganito kasimple. Ngayon niya nakitang magkabilang panig. Nagbago nga ang future self niya. Pero hindi lang kasalanan niya. Takot din si Nicole. May ambisyon siya, may pangarap siya. Nang tumigil siyang pagtuunan ng pansin, nakaramdam siya ng selos, pag-iisa, at kawalan. At si Sean naman, nagpapanggap, nagsisinungaling, kinukuha ang buhay na hindi niya kanya. Hindi iyon magtatagal. Kinabukasan, nagising si Sean na may kakaibang ginidawa. May malamig na kilabot sa buong katawan. Nanginginig ang kamay niya. Parang malayo at hangkang ang refleksyon niya sa salamin. Umiingay ang isip niya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Tinatanggihan na siya ng timeline. Hindi siya kabilang sa 2032. Anumang oras, mahihila na siyang pabalik sa 2015. Kailangan niya ng mag-ingat. Mauubos na ang oras niya. Kinagabihan, pumunta sila ni Nicole sa isang party ng kaibigan nila. Doon, itinuloy ni Sean ang kasinumaingan. Kapag tinatanong kung bakit maaga siyang bumalik sa tour, ang sagot niya lang ay, umuwi ako para kay Nicole. Mabuti na lang at naka-off ang phone ng future Sean. Walang makakatawag dito para matuklasan ang katotohanan. Tama pa rin ang kasinungalingan. For now. Pero may hindi inaasahang nangyari. Tahimik nang ngumiti si Nicole at sabi, naiisip ko, nitong 2 araw, iba ka. Mas mabait. Siguro mahal mo na talaga ako. At kung gusto mong talagang makasama ako, handa na rin ako. Iiwan ko ang career ko. Basta ipangako mong iiwan mo rin ang musika at mananatili ka sa akin. Napatula nga si Sean. Nabigla. Umapaw ang saya sa puso niya. Inaaligaan niya na ako. Gusto niya na akong makasama. Hindi kayaman, hindi kanta, kung hindi siya mismo. Pero saglip lang ang kaligayahan. Naalala niya ang katotohanan. Hindi siya kabilang dito. Siya pa rin ang Sean ng 2015. Hindi ito buhay niya. Pinasok niya ang buhay ng iba at binago niya ito ng walang pahintulot. At ang pinakamalala, ni Hotby alam ng totoong future Sean ang lahat ng ginawa niya. Tatanggapin ba niya ang mga pagbabagong ito? Maiintindihan ba niya kung ano ang nangyari? Bigla, sa parehong party na iyon, may nakita si Sean mula sa kabilang dulo ng kwarto. Si Jessie, ang matalik niyang kaibigan. Siya ang nagdala kay Sean na sa lahat ng ito. Pero iba ang itsura ni Jessie na yon. Pagod, lasing, may balbas at malungkot. Nilapitan siya ni Sean at umupo. Halos hindi siya napansin ni Jessie. May hawak itong inumin at bakante ang tingin. Doon biglang naalala ni Sean ang isang bagay mula sa nakaraan. Si Jessie ay naglakbay din sa hinaharap. At mula nung bumanik siya, nagbago siya. Para siyang hinahabol ng anino. Parang may nabasag sa loob niya. At ngayon, alam na ni Sean kung bakit. Nakita ni Jessie ang sarili niya sa hinaharap. Basag, adik, at ligaw. Gaya ng nakita ngayon ni Sean sa sarili niya. Mayaman, minamahal ngunit nag-iisa. Malamig at walang koneksyon. Doon na pagtanto ni Sean. Ang paglalakbay sa panahon ay hindi nagpapakita ng buhay na gusto mo. Ipinapakita nito ang katotohanang hindi ka handang harapin. At minsan, ang katotohanan ang sisirain sa'yo. Habang nasa party,
Iniiwasan ni Sean na tignan ang isa sa mga waitress. Bakit? Dahil alam niyang isang bagay na hindi alam ng iba. Ang waitress na iyon ang magiging asawa niya balang araw. Nagtaka siya kung nakita na ni Jessie ang malungkot niyang hinaharap. Bakit hindi niya sinusubukang baguhin ito? Pero bago pa niya mapag-isipan yon, may nangyaring kakaiba. 3 araw na simula nung dumating siya sa hinaharap. Bigla, nang walang babala, hinila sa pabalik sa panahon at bumalik sa taong 2025. Sa kanyang kasalukuyan. Pero hindi na simple ang lahat. Nilabag ni Sean ang pinakamahalagang batas ng time travel. Huwag kailanman makialam sa mga pangyayari sa hinaharap. At ngayon, nabago niya ang buhay ng kanyang future version. Samantala, sa taong 2032, kakauwi lang ng original future Sean mula sa isang foreign concert tour. Pagpasok niya, may napansin siyang kakaiba. Napakalinis ng bahay. Nagtaka siya dahil kadalasan, pagkatapos ng away, magulo ang bahay dahil sa galit ni Nicole. Pero ngayon, perpekto ang ayos. Dumating si Nicole, nakangiting matamis. Ayan ka pala. Saan ka nagpunta pagkatapos ng party kagabi? Hinanap kita, sabi nito. Nalito si future Sean. Anong party? Kakauwi lang niya mula sa biyahe. Imposibleng nasa party siya kagabi. Inisip niyang naguguluhan lang si Nicole o lasing na naman siya. Kaya hindi niya ito pinansin at pumunta siya sa ibaba para iwasan ng away. Pero sumunod pa rin si Nicole. Sobrang bait at maalaga. Nagtaka siya, bakit siya bait ngayon? Nung huli silang mag-usap, galit siya dahil aalis si Sean para sa tour. Makalipas ang ilang araw, lalong naging kakaiba ang lahat. Naniniwala si Nicole na nagbago si Sean, na mas mahalaga sa kanya si Nicole kaysa sa musika. Hanggang isang umaga, sinabi nito ang nakagugulat na balita. Magre-resign na raw si Nicole sa kanyang music career dahil hiniling daw ito ni Sean at handa na siyang pakasalan siya. Nagulat at nagalit si Sean. Kailan ko sinabing tumigil ka sa career mo? Syagid niya. Pinaghirapan niya ang sarili niyang career. Bakit niya kailangang isakripisyo yun? At bakit biglang umaasta si Nicole para bang nangako siya ng mga bagay na hindi naman niya sinabi? Galit siyang umakyat ng hagdanan. Sa taas, nasalubong niya ang katulong. Sinabi nitong 3 araw nang tumitira si Nicole doon kasama niya. Kahapon lang ako bumalik mula sa biyahe, sagot ni Sean. At doon nag-click ang lahat. May nangyaring kakaiba. Tinawagan niya si Jessie para magtanong. Sinabi ni Jessie, "Oo, nakita kita sa party ilang gabi na ang nakaraan." "Ano? Hindi ako yon. Wala ako dito." Namutang dyan si Jessie. "Minsan naisip kong ang past version mo mula sa 2025 ang nag-time travel dito at pumalit sa'yo habang wala ka." Dahan-dahang tumanto si Sean. "Oo, yun ang lohikal." Ipinaliwanag niya na naglakbay din siya sa hinaharap noong 2025. Pero hindi niya nilabag ang mga parusa. Pinanood niya lang ang buhay niya at bumalik ng walang pakialam. Pero maging sabi ni Sean, maging ang batang ako ay hindi sumunod sa mga parusa. Baka nagpanggap siya na ako at paniwalain si Nicole na nagbago ako, na handaan na akong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Sinabi ni Jessie na dapat ipaliwanag ni Sean kay Nicole na ang mga pangakong iyon ay mula sa past version niya. Pero nalito si Sean. Nung nag-time travel siya dati, walang nakitang timeline na nagbago. Bakit ngayon nagkakaroon ng epekto? Hindi ba dapat pareho lang sila ng kasaysayan? Para maintindihan ito, gusto niyang makausap si Dr. Felicia, ang sayantipiko ng project. Doon sinabi ni Jessie ang nakakagulat na balita. Isinara ang Time Travel Organization 5 taon na ang nakaraan. Natuklasan nilang binabaklas ng paulit-ulit na time travel ang fabric ng universe. Nawalan ng pondo ang project at tinigil. Samantala, nasisira ang relasyon ni Sean at Nicole. Umalis si Nicole dahil tumatanggi si Sean na iwanan ang demanding niyang career. Kahit gusto mulit niya silang magkakaayos mula sa past version niya. Kinabukasan natagpuan niya si Dr. Felicia sa bahay niya. Pero hindi na siya tulad ng dati. May nagbago. Ipinaliwanag niya ang lahat. Pagkatapos niyang maipadala ang isang test subject sa hinaharap, 7 taon na ang nakaraan bago niya natuklasan ang nakakatakot na truth. Tuwing may nagta-time travel at may binabago, isang bagong parallel universe ang nalilikha. Wala itong sariling enerhiya. Hinihiram ito mula sa original universe. Ibig sabihin, bawat pagbabago ay lumilikha ng ibang mundo at bawat mundo ay sumisipsip ng enerhiya mula sa isang pinanggalingan. Habang nadarami ang mga universe,
Nauubos ang enerhiya hanggang sa posibleng masira hindi lang ang original universe kundi pati na lahat ng mundo. Kaya sinara nila ang project para iligtas ang realidad. Pagkarinig nito, inamin ni Sean ang nangyari. Ilang araw na nakalipas, dumating ang mas batang sarili niya. Ipinadala mula sa 2025. Pero imbes na obserbahan lang ang hinaharap, pumalit ito sa future version niya at namuhay kasama si Nicole. Naintindihan agad ni Dr. Felicia ang problema. Ang lilabag nilang parusa, ito mismo ang dahilan kung bakit gumuguho ang lahat. Noong original timeline, nag-observe lang siya kaya nanatiling stable ang mundo. Pero ngayon, sa binabagong timeline, kumilos siya. At ang maliit na desisyon na iyon ang lumikha ng bagong parallel universe na ngayon ay kumukuha ng enerhiya mula sa isang pinanggalingan lang. Ayon kay Dr. Felicia, lahat sa dalawang timeline ay magkapareho, maliban sa iisang pagpipiling iyon. Pero may problema. Kung walang gagawin, unti-unting mawawasak ang parehong universe. May iisang solusyon lang, sabi ni Dr. Felicia. Kung ikaw, ang kasalukuyang Sean ang mamamatay, mawawala ang paghahadi. Magiging muling isa ang timeline. Maliligtas ang mundo. Alam ni Sean na tama siya. Bago gawin ang huling hakbang, nag-record siya ng mensahe para sa mas batang sarili niya. Ipinaliwanag niya lahat kung paano siya nagbago sa pagdaan ng panahon. Kung paano ang mga maliliit na desisyon ay nagdala sa kanya sa madaling na landas. Nakiusap siya sa mas batang sarili niya. Huwag nang ulitin ang parehong kakamalian. Huwag nang mag-time travel muli. Mabuhay sa kasalukuyan. Sinabi niya, kung talagang mahal mo si Nicole, hanapin mo siya bago ka sumikat. Bago magbago ang lahat. Kung mahal ka pa rin niya doon, saka mo lang siya pakasalan. Pagkatapos, tinapos niya ang recording. At tinapos niya ang sarili niyang buhay. At sa isang iglap, nag-collapse ang dalawang sirang timeline papunta sa isa. Sa toong 2025, Sean, ang orihinal, hindi pa sikat, hindi pa nagkakamali, ay pumunta para makilala si Nicole. Hindi natin alam kung magiging pa rin silang magkatalyon pero marahil sa pagkakataong ito, hindi na sila magiging malungkot. At sa tahimik pagbabalik ng mga timeline sa isa't isa, naligtas ang mundo. Muli ay buo ang oras. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa marami pang makapangyarihang time travel stories. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.